Today mga kadaykas, sa video nito, papakita ko kung paano ko ginawa itong Japanese theme parking na diagonal. Siyempre, una is gawa akong pattern. Bali, itong pattern na to is 4 slots. Then, cut natin yung pinaka-elevated area nya. Normal cutter lang ginagamit ko dyan and steel ruler. Yan, then ipatong natin sa parang pinaka-base nya or gagawin natin ang roads. Then, I'm using acrylic paint dito, white and black. Ang medium ko is sponge para makuha natin yung parang asphalt-like na road. Then, dito naman, ang tawag dito is scoring. Yan. I'm using flat na screwdriver lang. Scoring ang tawag dito para na magkaroon ng texture or design ng ating pinaka-pavement o elevated part. Yan. Yan naman, parang Cadbury, no? Then, ito naman, this part, gagawin ko yung pinaka-wall niya. So, same thing din to. Lalagyan din natin ng scoring and para may konting detail or texture. Medyo malambot naman yung 5mm na sintra kaya pwede natin gamitin yung sandpaper para makinis ng konti. Then ito yung mga ibang matte board. Kaya I'm using acrylic sheet. Ala na eh. Naabusan ako ng matte board. Sira-sira na eh. Then this one is lagyan ko lang ng konting texture. Gagamitin ko sa dito is spray paint. Since medyo tag-ulan ngayon, ang hirap magpatuyo eh. Kaya, ayun, yung dating ginagamit ko dapat yung red na acrylic paint. For this one, spray paint ang gagamitin ko. Para mabilis matuyo. Also, sponge ulit yung medium ko. Para may konting texture. Hindi lang siya plain. Once na na-sprayan siya ng color red. Yan, yung sinasabi kong texture. Hindi lang siya plain. Hindi lang siya yung makinis or makintab. Meron siyang texture. Yan nga, umuulan na nga. Then, using spray paint ito, galing from DIY. Medyo mabango to. Kaya siguro meron siyang rose na logo doon. Siyempre, for your safety, wear mask. Yan. Sprayan ko na siya. Spray paint na lang para mabilis matuyo since tag-ulan. Then, dito sa wall, I'm using din also spray paint para mabilis matuyo. Medyo light gray naman ng color na to. Yan yung sinasabi ng texture. May design, hindi lang plain. Ito, natuyo na siya. Yan, kaya mas maganda kung meron texture. Sa wall din. May scoring. Then dito, assemble na tayo. I'm using 3 frag na glue. Actually, shoe glue yan. Mas okay gamitin to kasi sa mga super glue. Hindi siya nag-stain, tsaka may time ka pa para i-move yung mga object. Hindi agad siya nagsiset. So, yan. Maganda yung pagkaka-paint natin sa acrylic. Then, this one, yung design nito is water slide decals. Ganyan application yan. Dito sticker, so gagamitan siya ng water. Then, may curing stage to. Kaya medyo matagal din. I'm using yung anime design dito. Ito maganda gamitin kasi yung texture ng wall is lumalabas dun sa water slide. Yan. So, may grid. Ayan, nakita nyo may grid siya. Kukuha niya yung texture ng wall. So, nag-reflect dun sa design. Mas maganda yung water slide decals. Then, I'm using 1:150 na lamppost. Yan, yung scale niyan. Bagay sa mga 1:64. Kasi wala talagang 1:64 na pang lights, mga pang lamppost. Medyo itong pinakasaktong o bagay sa 1:64, yung 1:150 na lamppost. Yan, install ko na. Then ito, para ma-secure, dito gumagamit ng super glue, kahit from DIY lang, para lang ma-secure. Then, ito naman, circular battery gamit ko dito. Para pang, test lang.
All goods naman. Gumagamit ako ng wire connector dyan. Yan, okay naman. May ilaw. So, all goods na to. Then, lagyan na natin ng pedestrian lane. White marker lang gamit ko dyan. Then, sa parking na diagonal na line, ilagyan ko na rin. Bali, syempre, tsamba-tsambahan na lang yan. Since matagal na rin yung gumagawa. Medyo sanay na. Then, dito naman, syempre, ang Japanese na word, stop. Alam ko, stop yan or slow down. Pero mas alam ko yan, stop yan. Lagyan na rin natin ng sign. Using white marker. Then, after that, yung mga bushes. Ito yung nabibili lang sa online. Abroad. Wala kasi dito sa atin, yung sa local. Kaya sa online. Then, ito yung mga connector sa light, battery, then, wire connector, then switch. Ang kadalasan nito is yung red to red, blue blue, ganyan lang yan. Don't worry, hindi yung puputok yan. Kahit mamali kayo. Basta yung red wire is yung sa red, then na battery pack. Then, yung blue naman, doon naman sa red din na pram switch. Dalawang red na magkatabi. Then, yung pram lights, blue and red. Then, last one is yung black na switch, tsaka black na galing sa battery pack. Ganun lang yung connection yan. Di electrician, pero sa YouTube ko lang din nakita yan. From YouTube University, so as you can see, may ilaw naman siya. All good yan. I'm using pala wire connector yun. Yung puti na yun, na dalawa. Ayun. So, okay gamitin yun. Kaysa maghinang ako. Then, I'm using glue gun. Ayan. Para idikit. Ganyan yung ilalim niya, base. Yung wiring niya, ganyan din. Then, also, konting weathering. I'm using pastel na color black sa ating road. Pati na rin sa wall. Lagay ako. Para may buhay yung diorama natin. Then, nilagay ko na rin yung parking sign doon na Japanese na parking trees. Install ko na rin. Yan. Then, ito yung pedestrian sign. Then, yan yung ilalim ng pinaka-wiring niya. Tatakpan ko lang siya na illustration board. Siyempre, ang lilito lang dyan is yung battery. Then, test ulit natin. Then, spray painted na matte black, yung pinaka-wall ng ating base. Tanggalin ko dito yun, nilagay kong tape. Then, yung switch nga pala niya sa likod. Yung switch nito is nasa likod. Then, naka-open yung battery pack para easy access. Then, all goods naman. Lagyan natin ng magandang montage. Parang pamilya rin. Apat na yun, What? Doggy. Yun lang, mga kadaykas. Thanks for watching. See you sa another video.